Cassie's point of view. Ay, taray! Ang ganda mo ngayon, girl. Daig mo pa ang artista. Smile ka naman dyan, kaloka ka. Araw ng kasal mo ngayon, bakit mukhang Biyernes Santo yung pagmumukha mo? Agad akong nakabawi mula sa malalim na pag-iisip. Nang marinig ko ang boses ni Cindy, isang bakla na kinuha ni Mike upang mag-makeover sa akin. Hindi ko kasi alam kung bakit ako kinakabahan. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko. Pero sabi nga nila, normal lang daw iyon sa mga nakaranas magpakasal. Tumingin ako sa salamin at agad akong namangha dahil sa kakaibang transformation na ginawa sa akin na Cindy. Kahit na ako ay parang nahihirapan na rin kilalanin ang sarili ko. Kaya pala nababaliw sa'yo si Sir Mike, madam. Halatang halata naman nakakabaliw yung ganda mo. Napangiti na lang ako sa uri ng pambobola sa akin ni Cindy. Madam, smile! Agad naman akong nagbigay ng isang matamis na ngiti nang makita kong kinukuhanan ako ni Cindy ng picture. Halos hindi ko na mabilang kung ilang ikot na ang ginawa ko habang suot ko ang wedding gown dahil sa walang tigil niyang kakapicture sa akin. Nagtaka nga ako bakit hindi pa dumating ang photographer na kinuha ni Mike. Si Cindy lang ang sumundo sa akin sa hotel na tinutuluyan ko. Sumusunod pa rin kasi sila lolo at lola sa traditional wedding sa Pinas. Kaya pinaghiwalay muna nila kami ni Mike ng tulugan kahit isang gabi lang. Sa araw ng kasal na lang daw kami magkikita. Nagalit pa nga ang mga ito nang mabalitaang sinukat ko na ang damit ko sa kasal. Teka Cindy, saan pa na mga entourage ko? Bakit hindi ko sila nakikita? Tsaka kahit ang mga photographer hindi pa rin dumadating. Akala ko kasama yan sa package ng wedding planner na kinuha ni Mike. Takang tanong ko kay Cindy. Madam, ang mga entourage mo nasa kabilang room, kasama ang mga photographer. Sa labas ng simbahan na lang daw kayo antayin at doon kuhanan ng pictures. Sumang-ayon naman ako sa naging paliwanag ni Cindy. Ganun ba? Di sige, bilisan na natin. Baka tayo na lang ang hinihintay sa simbahan. Agad kong sagot kay Cindy at nagmamadali na rin bumaba sa hotel na aking tinutuluyan. Inalalayan niya ako at sinugurado talaga niya na hindi sumayad ang gown ko sa lupa. Tinulungan niya akong umupo sa loob ng white na Bentley na siyang magiging bridal car ko papuntang simbahan. Nagtataka pa nga ako dahil akala ko isang white Rolls-Royce limo ang magiging bridal car ko dahil yun ang sinabi sa akin ni Mike. Tapos bigla na namang nag-iba. Madam, sa simbahan na lang tayo magkita ha? Hindi kasi pwedeng dyan din ako sasakay. Narinig kong paalam sa akin na Cindy nang makita niyang kampante na akong nakaupo sa loob ng sasakyan. Okay, sige, salamat Cindy. Pahabol kong wika. Hindi nagdagali umusad na rin ang sinasakyan ko. Nasa kahabaan na kami ng New York Expressway nang napapansin kong tila napapalayo na yata ang sinasakyan namin. Lalo akong kinabahan nang mapagtanto kong lagpas na pala kami sa simbahan kung saan kami ikakasal ni Mike. Mang Juan, ibalik mo ang sasakyan. Lagpas na tayo. Tarantang sigaw ko kay Mang Juan, ang matagal ko ng personal driver. Ganoon na lang ang pagkagulat ko nang tumingin ako sa rearview mirror. Maria! Malakas na sambit ko sa pangalan niya. Laking pagtataka ko kung bakit siya nandito. Hahaha! Kumusta ka na, Cassie Ella? Nagawa pa nitong pagdugtungin ang dalawang pangalan ko. Nakita kong mas lalo pa niyang binilisan ang pagpapatakbo ng kotse habang tumatawa. Marie, please. Hinihintay na ako ni Mike sa simbahan. Bakit mo ba ginagawa to? Parang naiiyak kong wika sa kanya. Tumigil ka. Hindi na maghihintay sa'yo si Mike dahil matutuloy pa rin ang kasal niya kahit wala ka. Bigla naman akong nalito sa sinabi niya. Ano? Paanong matutuloy ang kasal niya nandito pa ako? Tanong ko sa kanya. Bubita ka ba? Kawawa ka naman kasi, Ella. Si Sandra ang pakakasalan ni Mike at hindi ikaw. Alam mo, napakalaki mo talagang hangal. Matagal mo nang ginawang nurse si Sandra, pero hindi mo pa rin nahahalata. Minsan kasi, pagganahin mo rin yung utak mo. Hindi. Ibalik mo ang sasakyan, Marie. Parang awa mo na. Kailangan ako ni Mike. Kailangan ako ng mga anak ko. Nag-hysterical na ako sa loob ng sasakyan dahil sa mga narinig ko mula kay Marie. Hindi matanggap ng sistema ko na iba ang kikilalaning ina ng mga anak ko. Halos nalalabo na ang aking mga mata dahil sa mga luhang naguunahan na sa pagpatak mula rito. Bahala na. Ipaglalaban ko ang pagmamahalan namin ni Mike.
Hindi pwedeng ikasal siya kay Sandra. Inagaw ko ang manibela mula kay Marie, kaya agad na nagpagewang-gewang ang takbo ng aming sasakyan sa gitna ng kalsada. Matagal ang pag-aagawan namin ng manibela, hanggang sa nasindak ako nang makita kong mababangga kami ng isang malaking tanker ng truck na may lamang gasolina. Mabilis akong tumalon sa kotse, ngunit nahagip pa rin ako ng apoy dahil sa agarang pagsabog ng aming sasakyan, at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Third party's POV. Samantala sa loob ng sasakyan. Cassie, babe, nasaan ka na? Kinakabahang usal ni Mike sa sarili. Almost 20 minutes na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin dumarating ang kanyang asawa. Para na siyang iiyak. Kanina pa siya hindi mapakali sa gilid ng altar dahil sa sobrang pag-aalala na baka may masamang nangyari na sa asawa niya. Akmang tatakbo na sana siya palabas ng simbahan nang bigla namang bumukas ang pinto nito at iniluwa ang katawan ng asawa niya. Tuluyang bumuhos sa mga luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa kanyang magandang asawa. Agad na pumailan lang ang kanilang theme song na Till Death Do Us Part at naging hudyat iyon upang magsimula ng magmarcha si Cassie. Habang tinititigan niya ito, ay napansin niyang parang nag-iba ang wedding gown na suot nito. Hindi kasi ito ang wedding gown na pinagawa niya. Mukha lang silang magkapareho, pero halata pa rin niya ang pagkakaiba. Hindi na lang niya ito binigyan ng pansin dahil ang importante sa kanya ay ang maikasal sila. Agad siyang naglakad at sinalubong ang asawa sa gitna ng aisle, na ngayon nakahawak na sa kamay ng lolo at lola niya. Nagbigay galang muna siya sa mga ito bago kinuha ang kamay ng asawa na nakahawak ngayon sa lolo niya. Babe, sa wakas asawa na talaga kita. Maluhaluhang sabi niya sa asawa habang nagmamarcha na sila papuntang altar. Ako rin, babe. Maluhaluha ring sagot ng peking Cassie, aka Sandra. Saglit namang natigilan si Mike sa boses ng kanyang asawa. Ngunit hindi na lang niya ito binigyang pansin at nagpatuloy na lang sa paglalakad papuntang altar. Hindi nagtagal, sinimula na rin ng pare ang seremonyas ng kanilang kasal. Habang nasa kalagitnaan ng seremonyas ang pari, hindi alam ni Mike kung bakit parang hindi buo ang sayang nararamdaman niya. Parang may kulang sa pagkatao niya na hindi niya maipaliwanag. Masaya siya na nalulungkot, kinakabahan bagamat excited. Aatras na parang hindi. Hindi niya talaga alam kung anong nangyayari sa kanya. Marami siyang nahahalata ng mga pagbabago ngayon sa Cassie na katabi niya. Una, naging matapang ang pabango nito. Pangalawa, parang mas naging intimate ito sa kanya. Hindi yung tipikal na nakasanayan niyang shy type ito. Nasa ganun siyang sistema nang maramdaman niyang ginagap ni Sandra ang kanyang kamay. Agad naman siyang ngumiti at nakabalik sa kanyang sariling katinuan. Narinig niyang tinanong siya ulit ng pari. Mike, do you promise to love, honor, cherish and protect her, forsaking all others, and holding only unto her forevermore? I do. Parang napipilitang sagot niya na ikinagulat naman ng lahat, lalo na ng kanyang mga kaibigan na sina Asher, Axel at Aidan. We will now exchange ring as a symbol of love and commitment to each other. Rings are a precious metal. They are also made precious by you wearing them. Your wedding rings are special. They enhance who you are. They mark the beginning of your long journey together. Your wedding ring is a circle, a symbol of love never ending. It is the seal of the vows you have just taken to love each other without end. Mike, please place the ring on Cassie's left hand and repeat after me. Agad naman niyang sinunod ang sinabi ng pari. Cassie, please wear this ring as a sign of my love, as a sign of my love, that I have chosen you, that I have chosen you, above all else, above all else. With this ring I thee wed, with this ring I thee wed. Hindi mapapantayan ang sayang nararamdaman ni Sandra habang sinusuot ni Mike ang singsing sa daliri niya. Sorry ka na lang, Cassie, dahil ako na ngayon ang papalit sa trono mo bilang asawa ng isang Mike Valdalion. Sa loob-loob niya, agad din niya ang ginaya ang sinabi ng pari. Ipinasuot na rin niya ang kumikinang na singsing sa daliri ni Mike. To make your relationship work will take love. Continue to date each other.
Take time to show each other that your love and marriage grows stronger with time. It will take trust to know that you truly want what is the best for each other in your hearts. It will take dedication to stay open to one another and learn and grow together without knowing exactly what the future brings. It will take loyalty to go forward together, and it will take commitment to hold to the journey you have both pledged today. Dahil sa narinig na sinabi ng pari, sinumpa ni Mike sa kanyang sarili na simula sa araw na ito, magtitiwala na siya sa lahat ng sasabihin ng kanyang asawa. Wala siyang ibang pakikinggan at pagkakatiwalaan, kundi si Cassie lang. Ibibigay niya ang buong tiwala niya dito upang hindi na maulit ang nangyari sa nakaraan. And now, by the power vested in me by Mike and Cassie, it is my honor and delight to declare you married. Go forth and live each day to the fullest. You may seal the declaration with a kiss. Maramdaming binuksan ni Mike ang vial na nakatabon sa mukha ng akala niyang si Cassie at masuyong tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Nagulat pa siya sa naging reaksyon nito dahil mas naging agresibo itong humalik na parang first time lang na humalik sa kanya. Agad niyang pinaghiwalay ang mga labi nila, saka humarap sa mga taong nakawitness ng kanilang kasal. Samantala sa isang nakatagong isla, makikitang pinagtutulungang buhati ng dalawang malalaki at matatangkad na lalaki. Ang isang sunog na katawan, papasok sa mataas na hospital building. Parang condominium kung titignan ito dahil sa sobrang taas. At nang makapasok na sila sa loob ng building, agad nilang nilagay ang sunog na katawan sa isang incubator machine para agad na masuportahan ang paghinga nito. Mabilis namang inasikaso ng mga doktor ang dinalang sunog na pasyente at pinaglalagyan ng iba't ibang aparato ang katawan nito. Ilang sandali pa'y biglang nagbukas ang pintuan ng mismong silid na yon at iniluwa ang galit na anyo ng isang tao na siyang kinatatakutan ng lahat na nandoon. Pagkakita sa kanya, agad na lumuhod ang dalawang lalaki sa kanyang harapan. Grandmaster, karapat-dapat po kami sa inyong parusa dahil hindi namin nagampanan ng maayos ang aming trabaho. Nalinlang kami ng mga kalaban. Hindi namin akalain na ginaya pala nila ang mukha ng Eagle Queen, kaya nahuli kami ng dating. Patawad, Grandmaster. Naging pabaya kami sa aming trabaho. Umiiyak sa pagmamakaawa ang dalawang bodyguard. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay hindi nila inaasahan. Sabay na nanilim ang kanilang mga mata nang tumilapon silang dalawa sa labas ng nakasarang pintuan. Nasira ito dahil sa lakas ng pagkakasipa ng Grandmaster nila. Mga walang kwenta! Galit na sigaw ng Grandmaster sa kanila. Huwag na huwag kayong magpapakita sa akin hanggat hindi gumagaling ang Eagle Queen. Kahit masakit ang kanilang katawan, mabilis pa rin silang umalis sa harapan ng kanilang Grandmaster sa takot na madagdagan pa ang maaring gawin nito sa kanila. Mike's point of view. 10:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Ilang buwan na rin mula nang kinasal kami ni Cassie. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagkakaroon ng pagnanasa na maangkin siya. Ewan ko ba, sa tuwing nagtatangka akong angkinin siya, pakiramdam ko ang nakikita ko ay si Sandra. Ayokong isipin ng asawa ko na pinagdududahan ko siya. Ngunit kahit anong pilit ko sa aking sarili, parang namimiss ko talaga ang dati kong asawa. Ang lahat-lahat sa kanya. Ang Cassie na kasama ko ngayon, ibang-iba sa Cassie na minahal ko noon. Kahit ang pag-uugali niya, malayong-malayo sa Cassie na nakilala ko bago pa man ulit kami kinasal. Babe, hindi ka pa ba matutulog? Kanina pa kita hinihintay sa kwarto natin. Agad akong nakabawi mula sa malalim na pag-iisip nang maramdaman kong niyayakap ako ni Cassie sa aking likuran. Hinahalikan niya ang leeg ko, ngunit parang wala pa rin akong ganang gumanti kahit sa mga yakap niya man lang. Tinanggal ko ang kamay niya na nakayakap sa aking leeg at nakita ko kaagad ang tampo sa kanyang mga mata. Babe, nag-iba ka na talaga sa akin. Halos gabi-gabi na lang umiinom ka. Dati kapag ganitong oras ng gabi, nag-aaya ka na sa akin dahil gustong-gusto mo kong angkinin. Ngunit ngayon, simula nang ikinasal tayo, hindi mo pa rin ako inaangkin. May problema ba tayo, babe? Mangiyak-iyak na tanong sa akin ng aking asawa. Pasensya ka na, babe. Pagod lang ako ngayon. Sandali lang ha. Puntahan ko muna ang quadruplet sa kwarto nila. Pagdadahilan ko sa kanya. Babe, natutulog na sila ngayon.
Hayaan mo na lang sila sa bagong nurse na nag-aalaga sa kanila. Isa pa ito sa pinakaayaw ko ngayon sa kanya dahil malayo ang loob niya sa mga anak namin. Madalas pa niyang pagalitan sina Miko at Missy na dati hindi naman niya ginagawa. Wala na yung dating Cassie na laging inuuna ang mga anak bago ang sarili niya. Pagkatapos kasi ng kasal namin, ay saka namang umalis si Diana. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang umalis. Basta ang reason niya, dahil pinagseselosan daw siya ng asawa ko. Kaya ngayon mas lalo akong nahihirapan. Dahil maliban sa hindi pa sanay ang mga anak ko sa bagong nag-aalaga sa kanila, naninibago rin ako. Dahil wala na ring time si Cassie para alagaan sila. Mas gugustuhin pa nitong ginugugol ang oras niya sa kanyang kumpanya kaysa ang makasama mga anak namin. Agad na akong tumalikod sa kanya at diretsyong pumasok sa silid ng aming quadruplex. Hindi ko na nakita pa ang mukha ni Cassie na nagpupuyo sa galit habang nakatingin sa aking likuran. Third person's point of view. A year later, sa isang tinagong dagat, napabuntong hininga si Grandmaster habang pinagmamasdan si Cassie na nakatingin na naman sa malayo at malalim ang iniisip. Bakas pa rin sa mukha nito ang sobrang lungkot. Minsan nahuhuli niya itong umiiyak at laging wala sa sarili. Halos araw-araw, lagi na lang niya itong nakikita sa tabing dagat at buong maghapong nakatunghay sa bawat hampas ng mga alon sa dalampasigan hanggang sa paglubong ng araw tuwing hapon. Nilapitan niya ito at umupo sa kanyang tabi. Cassie, tawag niya. Agad namang nakabawi si Cassie nang marinig ang boses ni Grandmaster Allen na tumatawag sa kanya. Binaling niya ang kanyang tingin sa Grandmaster. Grandmaster, sabihin mo nga sa akin, paano ko pa mababawi ang pamilya ko ngayon? Kung ganito na, kahit ako, hindi ko na rin kilala ang sarili ko dahil sunog na halos lahat ng mukha ko. Paano ko pa mapapatunayan kay Mike na ako ang totoong Cassie at hindi ang kasama niya ngayon? Wika niya habang umiiyak. Mahal ka ni Mike, Cassie, at naniniwala ako na paniniwalaan ka niya. Kahit pasunog na halos lahat ng katawan mo, mapapatunayan ng kanyang puso kung ano ka talaga sa buhay niya. Maramdaming payo ni Grandmaster Allen. Grandmaster, nakahanda na po akong harapin sila. Isang taon na ring nagpakaligaya si Sandra sa piling ng pamilya ko. Panahon na para bawiin ko sila kay Sandra. Mariing wika ni Cassie. Cassie, kailangan mo munang maghanda. Mayroong umahawak kay Sandra na kalaban natin sa Airy. Kapag lumabas ka, malalaman nila na buhay ka pa. Kailangan mong dagdagan pa ang iyong pagsasanay. Kahit na sinanay kita ng ilang buwan kung paano lumaban, hindi pa rin dapat makampante. Maraming galamay si Mike sa paligid. Namatay ang mommy mo, hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam ng mga kalaban ko ano ang kahinaan niya. Ikaw, kaya ka napunta sa ganitong sitwasyon dahil alam din nila kung ano ang kahinaan mo. Kung magpapakilala ka kaagad sa kanila, sa tingin mo ba, hindi sasabihin ni Sandra na buhay ka pa? At tiyak, madadamay dito pati ang mga anak mo dahil hawak sila ngayon ni Sandra. Sandaling napaisip si Cassie tungkol sa sinabi ni Grandmaster Allen. Si Grandmaster Allen ang pinakapinuno ng Airy sa loob ng mahabang panahon. Siya ang nagtalaga kay Ara upang maging Eagle Queen dahil alam niyang kaya nitong pamunuan ng organisasyon ng Airy. Hindi niya lubos akalain na dahil sa pagiging malambot ng puso nito, kaya siya nagawang traidori ng mga taong nasasakupan niya. Ang dating maayos na organisasyon ng Airy noon ay napupuno na ng mga dark underground dealings dahil unti-unti silang pinapapasok ni Mike sa loob ng organisasyon upang makipagsosyo sa kanilang mga masasamang gawain. Kaya ang nangyari, ang dating Airy na tagapangalaga at pumoprotekta sa mga tao sa New York noon, naging kasangkapan nila ngayon para mas lalo pang lumaganap ang kasamaan sa buong bansa. Biglang napatingin si Cassie kay Grandmaster Allen. Mayroon na po akong naisip na paraan, Grandmaster. Kailangan ko makabalik sa mansyon para makita at kasama ko ang mga anak ko. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa kanila ngayon. Kung maganda rin ba ang trato sa kanila ni Sandra. Sa ganito ring paraan, malalaman ko kung sinong humahawak sa kanya dahil masusubaybayan ko ang bawat kilos niya. Kung iyan ang desisyon mo, papayagan kita. Pero lagi mong tatandaan na nandito lang ako kung sakaling may mangyaring masama sa'yo. Sikretong ipapadala ko si Draco sa'yo. Sa tuwing gabi mo lang siya makakausap
dahil delikado sa araw. Isa siyang armado na isinilang ko sa matinding training sa loob ng mahabang panahon. Isa siya sa pinagkakatiwalaan ko sa loob ng Airy. Sa tuwing may kailangan ka, alam mo na kung paano siya tawagin. Napapaluhan na kaagad yumakap si Cassie kay Grandmaster Allen. Maraming salamat, Grandmaster. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa ginawa mong pagligtas sa buhay ko. Maemosyong wika ni Cassie sa matanda. Cassie, sa'yo nakasalalay ang kaligtasan ng Airy. Umaasa akong mauubos mong puksain lahat ng mga masasamang organisasyon na nag-connive sa taong namumuno ngayon sa Airy. Matindi ang mga kalaban natin, kaya mag-ingat ka. Mariing wika ni Grandmaster Allen. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap nila, ay naghanda na si Cassie sa muling pagkikita nila ng kanyang pamilya.